Meron na namang bagong pasabog ang Pinklawan. Kaway-kaway sa mga nanonood dito ang Pinklawan. May bago na naman. Meron na naman silang hawak laban kay BP Sara. Ano kaya ito? Hindi titigil ang mga umunoy pasabog sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mas marami pa ang mabubunyag sa susunod na hearing. Mas mabigat po itong darating pong pagdinig na ito dahil hindi na po mga star witness ang magsasalita. Ang magsasalita na po rito mga dokumento mismo. Ayun. So may bagong pasabog. Hindi kaya yung ilong mo sumabog. Hindi po grave threat yun ha. Kasi meron silang bagong pasabog na naman eh. Meron na naman silang bagong ebidensya. Kasi ngayon daw, dokumento na ang magsasalita. Hindi na isang taong kriminal na may kasong kidnapping. So alam mo, itong mga congressman parang naging nakakita na kayo ng vlogger na yung nabuhay sa pasabog. Ang tawag ko dyan, pasabog vloggers. Pambira. Animal. Itong mga congressman natin, parang naging pasabog vloggers. Meron na naman silang bagong hawak. Alam mo, kung meron kayong hawak, matagal nyo nang hindi nyo pinagtiisan si Madriaga. Yung ganong kalayo na witness, kalayo sa katotohanan na witness. Alam mo, nagmukha kayong tanga doon. Pinatulan nyo yun. Kumbaga, sa manliligaw hindi ka na namili. Basta ka na nang pumatol. Ganong kayo kadesperado. Ramdam ng taong bayan buong Pilipinas kung gaano kayo kadesperado. Kaya wala kayong hawak. Kasi kung meron kayong hawak, hindi nyo pinapatulang kung sino-sino. Na pati ultimo, si John Vic gustong gawin ng Pinklawang gawing kandidato. Pati si Tory gustong gawing kandidato. Di ba? Ganyan kayo kadesperado. Kabilang sa mga ipinatawag ng House Committee on Justice, sina former Senator Antonio Trillanes para sa Isa pa to si Trillanes. May pinanalo ka na bang paso? Kinasuhan din ako niyan eh. Good luck sa'yo. Pag na-dismiss yan, akong kauna-una ang tatawa sa'yo. Isipin mo, kinasuhan ako nitong mama na ito. Dahil na-interview ko lang yung 18 Marines. Trabaho ko yung tanga. Isa't kalahati kang tanga. Demanda mo ako ulit. Akala mo, ang Banateros, makukuha mo sa paganyan-ganyan. Ikaw uhugin ka. Umatras ka naman dyan sa mutiny. Ano pa nga sinabi nung kasamahan mo sa 18 Marines? Duwag ka raw. Traidor ka pa daw. Huwag nga kaming tinatakot mo. Iniiwan mo yung mga kasamahan mo ron. Magdemanda ka ulit. Masama na mag-interview. Huwag mo sabihin, sa susunod, ikaw ang iimbitahin, ikaw naman ang iiyak. Kayong mga Pinklawan, tigil-tigilan nyo na yung mga gimmick ng mga tanim witness nyo na iyak ng iyak. Diba? Bumenta ba? Sige, tanungin kita. Bumenta ba yung paiyak-iyak ni Madriaga? Kasi sinasabi nila, ito daw si Madriaga, pabaon, pakawala. Di umanon ni Trillanes at ng mga Pinklawan. Diba? Sige, ikaw naman na susunod. Ikaw naman umiyak. Gusto ko umiyak ka, Nimal. Kung ano drama mo. explained wealth ng mga Duterte at si Ombudsman Jesus Crispin Rimulya para sa salin ng bise. Magsama pa kayong dalawa. Balikan natin. Yung anak nito, nahulihan. Di ba? Mabilis pa sa alas 4 dismiss. Nagpadala sa bahay ng high-grade kush. Nabalita yun, di ba? Tapos na-dismiss na. Galing, no? Tapos yung PIDEA chief, napalitan agad. Siya yung DOJ secretary nun. So, sila ngayon magbibigay. Yan ba yung sinasabi ni Ridon, may pasabog kayo? Na ikaw naman ay kasama mo daw na nabigyan ng pera ng pag-aasikaso sa ICC, sabi ng 18 Marines, at kinunpirma rin ni Boying na kayo rin ang magkasama sa pagpapadala sa ICC kay PRRD. Ngayon may pasabog kayo kay Sara? Sinong tanga maniniwala sa inyong dalawa? Hindi, kayo mga maniniwala ba kayo sa sasabihin nito? Alam mong galit sa Duterte, lalo na to si Trillanes. Ito si Boying, negosyante lang siguro to. Kung asaan ng masarap dun yan. Si Trillanes, wala talaga yan. Sige, tanong kayo, maniniwala ba kayo kung ano pa ilalabas na ebidensya nitong dalawa? Yan na ang star witness nyo. Ridon, sila na ang pasabog. Wow, good luck. Pero tila imposible na raw na sumipot pa si VP Sara sa Kamara. Siyempre sa dulot-dulo naman yung pong pangalawang pangulo po yung magpapasya, kung magpapakita siya o hindi. Dahil pag nagpakita siya, ma-dismantle na po yung posisyon nila sa Korte Suprema dahil kine-question niya yung pong pagkakaroon mismo ng proceedings. Hindi na invited ang nagpakilalang bagman umano ni VP Sara
na si Ramil Madriaga sa susunod na pagdinig na isumite na rin ang Hindi na invited. Bakit? Nagkalat eh. Believe ako rito, pag nasampa yung impeachment at talagang nagkaroon na ng pagdinig sa Senado, kasi sa Senado po talaga didinggin yan. Baka umihi sa salawal ito pag natanong to ni Marcoleta. Pag ito natanong ni Cayetano, ni Marcoleta, ni Escudero, baka umihi sa pantalon to. Kaya lang, si Lacson, kahit hindi tinatanong, baka siya naman ang sumagot. Yung mag-boyfriend. Itong dalawang mag-boyfriend na si Lacson at saka si Tito Soto. Kahit hindi sila tinatanong, sila sumagot. Walang alam to, anong isasagot niyan? Lahat ng sinabi niya kasi sinungalingan, pati yung painting. Magkaibigan daw sila ni Sara pero meron siyang fan sign. Gago rin no? Ngayon, hindi na iimbitahan sa susunod. Bakit? Nagkalat. Kung matibay yung ebidensyang binitawan nito, si Madriaga, at ito ay totoong witness na totoong malapit kay Sara, pauulit-ulitin nila yan. Kahit pilipitin ni Marcoleta leeg niyan, yung totoo, totoo. Hindi matatakot, ibabalik at ibabalik yan dyan sa Kongreso. Nung nakita nga itong si Marcoleta, tumayo yung anak pa lang yan. Pag nagdating yan sa Senado, ihisa sa lawal yan. Nalabanan pa ng suntukan si Baste. Baka mangiyak, lalong umiyak, humagulgul yan. Tapos po ito si Madriaga. Kaya ayaw nang imbitahan kampo ni Madriaga ang kanyang supplemental affidavit sa Office of the Ombudsman para sa angkop na pagsusuri sa mga pahayag niya sa Kamara para sa agenda. Alam mo, sabit lahat ang pagpaplano ni Trillanes ng mga Pinklawan laban kay VP Sara. Yan ang kumakalat di ba? Kayo na humusga. Pero kung opinion nyo, tatanungin ko, lahat nitong mga planong ito, kargado, pakawala ng Pinklawan. Sabit ang mga plano nila. Eto, malaking ebidensya, nasabit yung mga plano nila. Tingnan po natin to kasi sinabi, mahina daw ang ulo nitong si Sara. Sabi ni Madriaga, tingnan nyo kung gaano sila ka-fake news. Ang problema, hindi nila alam nitong Pinklawan bubuelta sa kanila ngayon. Nayari sila, di ba? Gusto nilang siraan si Sara, mahina ang utak at tinulungan lang para makapasa sa bar. Pero tingnan natin compare natin. Si Sara, first take, nung nag-take ng bar, pasado. Ang score, 80. Si Lenny, pumasa, take 2. So, ibig sabihin, nung una, bagsak si Lenny. Nagigets nyo? Si PRRD, pasado rin. Again, one take. Gets? Gusto nilang sirain si Sara nitong mga Pinklawan para umangat si Lenny. Ang problema, pag fake news, pag nag-iisip ka ng masama sa kapwa mo, ayaw nyong lumaban ng patas, hindi nyo alam yung mga pinagpaplano ninyo, bumabalik. Di bumalik. Sinong nasira dito? Nalantad tuloy si Lenny, take 2 sa bar. Sino mahina utak? Yung take 1 o yung take 2? Anong score ni Lenny sa bar? -2 kay Sara. So I assume 78. Si Sara kasi 80. Puntahan pa natin. Si Risa Ontiveros, yung pinagmamalaki ng Pinklawan bukod kay Lenny, hindi abogado. Si Bongbong Marcos, na kinakain suka ng dilawan, hindi rin abogado. So, sino nasira? Yung sinasabi nilang mahina ang utak ni Sara. Kasi alam mo, binanggit pa yan Hindi ko nga maintindihan ba't binanggit pa ni Madriaga yan. Halatang halata na hinug sa pilit. Pinagpilitan lang ibanggit kasi wala namang connection yan dun sa confidential funds. Kailangan lang niyang banggitin para masira si BP Sara. Yun lang purpose. Wala pong connection sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Pero dahil sa kadesperaduhan ng Pinklawan, ginawa nila. Ano ngayon? Nagbuelta. Di ba lugaw yan si Lenny? Siraan nyo na siguro si Sara sa ibang lugar. Wag na yung pagiging kurap or yung mahina ang utak. Kasi babalik po sa inyong lahat.